Muntik nang magtagumpay ang propaganda ng kalaban ngayong linggo nang looban ng mga armadong lalaki ang tindahan ng alahas malapit sa Hebron. Nakasuot sila ng uniforme ng mga sundalo ng Israel Defense Forces kumpleto sa lahat. Agad na pinalaganap ng mga galit sa Israel ang kwento. Ninakawan daw ng mga tropa ng Israel Defense Forces ang mga tindero ng Palestino. Ang twist, ang mga magnanakaw ay mga Bedouin, umaasang ang likas na galit ng mundo ay gagawa ng dalawang bagay ng sabay. Siraan ang Israel at itago ang kanilang pagtakas. Abangan ang kwentong ito at marami pang iba sa Judeocation ngayong araw. Ayon sa pulisya ng Israel, inaresto ng seguridad ng Israel noong Martes ang 3 armadong Bedouin na nagkunwaring tropa ng Israel Defense Forces at ninakawan ang tindahan ng alahas sa Daharia, bayan ng Palestinian Authority malapit sa Hebron sa Judea. 3 M16 na rifle at 1 baril ang nakumpiska sa mabilis at eksaktong operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto. Sabi ng pulisya, ginamit ng mga suspect ang sasakyang ginawang parang security vehicle. Isang Israel Defense Forces security vehicle na may emergency na ilaw, sakay ang tauhang nakauniforme, suot ang body armor, helmet, at may baril. Pinuwersa ng mga suspect ang pagpasok sa tindahan ng alahas ng Arabo at ninakaw ang laman nito. Pagkatapos nun, tumakas sila patimog. Pagkatapos ng insidente, agad nagsagawa ng masinsinang operasyon ang Israel Police, Border Police at Israel Defense Forces para mahanap ang mga suspect. Dito, may Arabo ring nagnanakaw sa kapwa nila kahit magkaibang sekta o angkan. Maganda ang ideyang ipakita ito. Ito ba ay operasyon ng Israel Defense Forces na nagsasagawa ng anti-terror raid? Paano kung nakatakas ang mga kriminal? Madali na lang ikalat ang mga larawan sa buong mundo at sabihing ang mga armadong sundalo o mga Hudyo ay nagnakaw mula sa mga Arabo. At hindi na ako magugulat kung ginawa na iyon ng mga galit sa Israel. At syempre, narito ang mga totoong sundalo ng Israel Defense Forces at pulis ng Israel na hinuhuli ang Bedouin na gumawa ng pagnanakaw. Mga Israeli na agad tumutulong sa mga Arabo. Pero sa kung anong dahilan, gaya ng napag-usapan natin, tinatawag pa rin ang Israel na apartheid na rehimen na di umano'y nagdidiskrimina sa mga Arabo dahil sa etnisidad nila. Tigilan mo nga ako. Palitan muna natin ang usapan. Mazal tov. Ayon sa ulat ng Arad Sheva, Israel National News, opisyal na binuksan noong linggo ang bagong komunidad ng Rekavam matapos aprubahan ng gobyerno ang pagtatatag ng 22 bagong bayan sa Judea at Samaria malapit sa Migdalim. Inilunsad ang Rechavam sa isang masayang seremonya kasama ang 10 pamilyang unang nanirahan dito. Naroon si Gobernador ng Samaria Yossi Dagan at mga kinatawan ng Amana Movement katuwang sa proyekto. Ang pagtatatag ng Rechavam ay mahalagang hakbang sa inisyatiba ni Dagan na magdala ng 1 milyong bagong residente sa Samaria. Binuo sa loob ng halos 1.5 taon ng planning team, layunin ng inisyatiba na palawakin ang construction, magtayo ng bagong komunidad at patatagin ang kinabukasan ng rehiyon. Pangunahing layunin ng plano ang paglikha ng dagdag na bayan at komunidad sa buong Samaria. Ang komunidad ay ipinangalan kay Rechavam Zaevi, yumaong general ng Israel Defense Forces, nagtatag ng Moleted Party at dating ministro ng turismo. Noong Oktubre 2000 siya mismo ay pinaslang ng mga teroristang Arabo. Magandang balita ito. Dapat gawing pangunahing prioridad ng gobyerno ang pagtatayo sa Judea at Samaria, pati na ng mga susunod na gobyerno sa Israel. Ito ang biblical na puso ng mga Hodyo. Dapat laging magtayo ang Israel hindi bilang parusa sa asal ng mga kaaway na kapitbahay, kundi dahil ito ang tamang gawin. Dapat ito ang patakaran. Ang mga Hadyo ay galing Judea. Ang pagtatayo rito ay natural lang gawin. Magpatuloy tayo dito. Noong Miyerkules, nagdesisyon ang Samaria Military Court ng Israel na palitan ang mga hukom sa paglilitis ng mga teroristang akusado sa pagpatay kay Binyamin Achaimer, 14 anyos na Hudyo. Isang panel ng 2 lieutenant colonel ng Israel Defense Forces ang binigyan ng kapangyarihang magpataw ng parusang kamatayan sa mga terorista sa ilalim ng batas militar. Ang akusado, si Ahmed Duabsha, ay naaresto 10 araw matapos niyang patayin si Amir na nawala noong 12 ng Abril.
Noong 2024 nagpapastol ako ng tupa sa Gal Farm, 17 milya hilaga silangan ng Ramallah, Samaria. Sa paunang pagtatanong ng mga puwersa ng seguridad, inamin ni Dwabsha ang kanyang kaugnayan sa pagpatay ayon sa Israel Security Agency. Ayon kay abogado Chaim Bleischer ng Hone Organization, tinatanggap ng kanilang grupo ang desisyon ng Pangulo ng Samaria Military Court ayon sa Khan News. Sinabi niya na ito ang unang hakbang na ginawa sa proseso ng pagpataw ng parusang kamatayan sa mga kasuklam-suklam na terorista. Ayon sa abogado, ang pagharap ng terorista sa lupon na may kapangyarihang magpataw ng kamatayan ay makakapigil sa mga nais gumawa ng katulad na pagpatay. Sa kasamaang palad, hindi ko iniisip na mapapatawan ng parusang kamatayan ang teroristang ito kahit na nararapat lang sana. Hindi na ginagamit ng Israel ang death penalty mula Nazi era. Si Adolf Eichmann ay pinatay noong 1961. Ngayon umaasa akong nagkakamali ako. Kailangan din nating itanong, magiging tunay bang panakot ang parusang kamatayan? Mahirap sabihin dahil ang mga teroristang halimaw na ito ay walang pagpapahalaga kahit sa sarili nilang buhay. Kahit maliit ang epekto, pabor pa rin ako. Kailangan pa ring makahanap ng Israel ng mabisang panakot laban sa mga susunod na pag-atake. Ang isang posibleng terorista ay kailangang magising sa umaga at mapagtanto na hindi talaga sulit ang gawin iyon. Buhay tayo sa kulturang dangal at kahihiyan. Kung gagawa ang Israel ng sitwasyong mapapahiya ang mga terorista at pamilya nila, baka magdalawang isip sila. Iiwan ko na sa ating mga opisyal sa politika at militar ang pagsagot kung ano ang ibig sabihin ng pananakot. Sana ay magkaroon sila ng sagot sa lalong madaling panahon. Tama, sakto sa oras mga kababayan. Sinira ng Israel Defense Forces noong Martes ng gabi ang bahay sa Hilagang Samaria ni Ahmed Al-Rub, ang teroristang Palestino na pumatay ng 2 Israeli noong Disyembre 26. Si Al-Rub mula Kabatya malapit sa Jenin ang pumatay kina Shimshon Mordecai, 68, at Aviv Maor, 11, naway gantihan ng Diyos ang kanilang dugo. Nasugatan pa ang dalawa sa sunod-sunod na pag-atake ng terorista sa at paligid ng Beit Sha'an, Hilagang Israel noong nakaraang buwan. Sinabi ng militar nitong nakaraang Miyerkules na giniba nila ang bahay sa Kabatya matapos agad na silyuhan ang bahay ng mga terorista mga 2.5 linggo na ang nakalipas sa panahon ng operasyon ng mga sundalo ng Israel Defense Forces sa baryo pagkatapos ng pag-atake. Ang tanong ko ay, ito ba ay tunay na panakot? Ang paggiba ba ng bahay ng isang terorista ay tunay na panakot? Dapat ba itong gawin? Oo, pero matagal na itong pulisya at patuloy pa rin ang mga pag-atake ng terorista. Sa tingin ko, kailangan muling pag-isipan ng ating mga leader kung ano talaga ang tunay na panakot. Isang pastol na Hudyo ay nasugatan matapos atakihin ng mga Arabo sa Gush Etzion, Judea noong Lunes. Nasugatan sa ulo ang Israeli at ninakaw ng mga umatake ang kanyang mga alagang hayop ayon sa Hatzalah Judea sa Samaria o Rescuers Without Borders. Dumating ang seguridad sa lugar. Ang biktima mula Givat Mikne, Abraham Outpost, ay inatake ng pamalo at bato habang nagpapastol ng alagang hayop. Ayon kay Arusheva, sinabi nila na ang mga umatake ay nagmula sa kalapit na Arabong Nayon at nakita ko ang mga larawan ng biktima na duguan na ibinahagi ni Arusheva. Pwede mo rin silang tingnan. Sa tingin ko abala ngayon ang mga gobyerno sa pagpaparusa sa mga umaatake pero parang wala ng pag-asa. Narinig na natin ang tungkol sa mga parusa sa tinatawag na mga settler sa United Kingdom, Canada, United States at iba pang lugar. Bakit hindi napaparusahan ang mga Arabo kapag inaatake nila ang mga Hudyo? Nasaan ang parusa sa autoridad ng Palestina? Para sa pay-to-slay program nila, binabayaran ang mga terorista at pamilya batay sa dami ng Hudyong napatay. Nasaan ang parusa sa Palestinian Authority na nagpapatakbo ng edukasyong humihikayat ng karahasan? Ang pagkukunwari dito ay umaalingasaw. Hindi na ito bago pero tama na ang sapat. Noong Martes, iniligtas ng Israel Defense Forces ang 2 Israeli na aksidenteng napunta sa nayon ng Rabah malapit sa Jenin, Hilagang Samaria. Pagkatanggap ng ulat, agad nakipag-ugnayan ang mga sundalo ng Israel Defense Forces Menashe Brigade at Jordan Valley sa mga naligaw na Israeli at nagsimulang maghanap sa nayon. Ayon sa pahayag ng Martes ng gabi. Natagpuan ng tropa ang mga Israeli at ligtas na nailikas ayon sa hukbo.
Binanggit nilang ipinagbabawal at delikado para sa mga Israeli ang pumasok sa Palestinian Authority-controlled areas at ito'y labag sa batas. Bawal pumasok ang mga Israeli sa mga nayon ng Judea at Samaria na nasa ilalim ng administration at seguridad ng Palestinian Authority or Area A. Ayon sa Oslo Accords, dapat sana'y magdala ito ng kapayapaan, tama ba? Dapat ay pinaglalapit nila ang mga tao, pero ang nangyayari ay pinaghiwalay ang mga tao. At naglalagay pa sila ng malalaking pulang karatula na nagsasabing kapag pumasok ka sa isang lugar, maaring hindi ka na makalabas ng buhay. Hindi iyon tunog ng kapayapaan para sa akin. Ganitong klase ng pagkakamali na madalas mangyari na ginagawa ng mga Israeli sa kasamaang palad, ang pagpasok sa Area A, palaging nangyayari ito. Nagawa ko na rin ito mismo. Nagkamali ako ng liko at napunta sa nayon ng mga Arabo. Nakakatawang isipin na bago tayo nagkaroon ng kapayapaan, hindi naman problema ang pagpunta sa mga bayan at nayon na ito. Bigo ang konsepto ng paghihiwalay, mga kababayan. Ang bakod pader o pulang karatula ay hindi solution sa problema. Gayunpaman, yan ang napagpasyahan ng Israel gawin 35 taon na ang nakalipas. Ngayon, ang maling liko o pagpunta sa delikadong lugar ay maaring magdulot ng kapahamakan o kamatayan. Sa wakas, ngayong linggo nilagdaan ng mga opisyal ng Amerika ang deklarasyong nagpapatibay ng ugnayan nila sa Judea at Samaria. Sa taunang Jerusalem Prayer Breakfast na ginanap sa Mar-a-Lago Resort sa Florida. Ang deklarasyon ay nagsisilbing malinaw at walang pag-aalinlangang pahayag na pampolitika mula sa mga leader sa Estados Unidos. Hayagang sumusuporta sa Estado ng Israel at naniniwalang hindi mapaghihiwalay ang Judea at Samaria sa lupain ng Israel ayon sa dokumento. Kami, ang mga lumagda, ay pinagtitibay ang malalim at walang hanggang ugnayan ng mga Hudyo sa lupain ng Biblia, Judea at Samaria na sentro ng espiritual na kasaysayan ng sangkatauhan ayon sa declaration. Sa Bethel, Shiloh, Hebron at Shechem, unang narinig ang panawagan para sa katarungan, tipan at malasakit. Dito naglakad ang mga propeta, isinilang ang panalangin, pananampalataya at pag-asa. Ang komperensya sa ari-arian ni Pangulong Trump ay isa sa pangunahing pagtitipon ng pro-Israel na leader sa Amerika. Itinampok ang moral at pampulitikang alyansa ng Israel at Estados Unidos at ang matibay na suporta ng Israel sa mundo. Maraming salamat sa mga taga-suporta ng Israel lalo na ng Judea at Samaria sa prayer breakfast sa Florida. At dito nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Judeocation. Dito sa JNS Television, ako si Josh Haston, correspondent ng JNS News. Nasa Jerusalem ako sa JNS Media Hub, ang kabisera ng Israel at mga Hudyo. Binabati ko ang mga nasa likod ng camera, lalo na si Aaron Wogalanter na abala sa board. Si Yuri Sretsky, Station Manager, si Esther Eden, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz at iba pa sa JNS Television. Mag-super thanks at bisitahin ang JNS Television para sa magagandang programa. Puntahan ang JNS.org para sa bagong balita mula Israel, gitnang silangan at mundo ng mga Hudyo. Magandang linggo sa lahat.